Disyembre ba? Puro lang rush hour para sa Noche Buena at endless na pagbili ng regalo. Pero paano kung sabihin kong, ngayon mismo, sa buwang ito ang tamang oras para itayo mo ang pundasyon para sa iyong ideal na tagsibol, spring. Karamihan sa tao, inuuna ang mamaya na culture. Kaya pagdating ng tagsibol, nagkakagulo sila sa dami ng kailangan gawin. Pero tayo, magiging mas matalino. Sa video na ito, titingnan natin ang 20 hakbang, 20 importanteng aspeto sa loob ng iyong bahay at sa hardin mo na kailangan nating asikasuhin ngayong Disyembre. At ipinapangako ko, matututunan mo kung paano gawing kalmado at produktibong panahon ang buwang ito imbes na maging stress marathon para pagdating ng tagsibol. Ang sasalubong sa iyo ay kaayusan at harmonia, hindi gulo. Hindi ba't oras na para sirain natin ang nakasanayang sistema ng Spring General Cleaning? Kung payag ka, tara na. Bakit nga ba Disyembre? Parang panahon ito para mag-relax, mag-sum up, at mag-enjoy ng cozy evening kasama ang mainit na tsokolate. Totoo yan. Pero diyan nagmumula ang superpower ng buwang ito. Ang Disyembre ay isang natural na pause lang. Ang paligid ay medyo humina. Tapos na ang aktibong trabaho sa hardin at may sapat pa tayong oras bago magsimula ang tagsibol. Kaya ito ang perpektong oras para, nang walang pagmamadali, gawin ang isang malalim na imbentaryo ng iyong buhay. Hindi lang ng mga gamit mo, kundi pati na rin ng mga plano mo. Kapag nagtatanggal tayo ng luma bago matapos ang taon, binibigyan natin ng mental space ang sarili natin para sa mga bago. Hindi lang ito paglilinis, isa itong totoong ritual ng pag-reset. Sa halip na magpanik sa Marso, naglilinis ng bintana, bumibili ng buto, at nagpapa-check up ng sasakyan, puwede na nating ihanda ang lahat ng mas maaga at walang stress. Ang Disyembre ang iyong strategic time reserve at ngayon matututunan natin kung paano ito sulitin ng todo-todo. Sige, magsimula tayo sa pinaka-obvious pero ito rin ang pinaka-challenging, ang iyong wardrobe. Silipin natin ang parte kung saan nakatago ang mga damit pantag-init. Buksan mo ang cabinet at maging tapat ka sa sarili mo. Heto na naman ang damit na hindi mo man lang nasuot noong nakaraang tag-init. O kaya, ang mga shorts na naghihintay na magpapayat ka para sa beach season. Panahon na para sirain ang isang malaking mito. Ang damit ay hindi dapat maging pangganyak o pamintas. Dapat nagbibigay ito ng kasiyahan at ginhawa dito at ngayon. Kaya, walang pag-aatubiling ilabas na ang lahat ng damit pang tag-init. Ang hindi mo na isusuot ng higit sa 2 seasons, itabi. Ang maliit na o malaki na, itabi rin. Ang luma na ang style at hindi mo na talaga gusto, tanggalin mo na, huwag nang manghinayang. Isipin mo kung paano mo niluluwag ang mga sabitan, hangers, at parang humihinga na ulit ang espasyo. Ang misyon mo ay iwanan lang ang mga damit na mahal mo talaga at alam mong isusuot mo. Ang lahat ng iba pa, pwede mo nang ibigay sa charity, ibenta, or i-recycle. Ito ang una at pinakamahalagang hakbang tungo sa pagiging magaan, hindi lang sa cabinet mo, kundi pati na rin sa isip mo. Maniwala ka, pagdating ng tag-init, magpapasalamat ka ng sobra sa sarili mo. Ngayon, dumako naman tayo sa ating mainit na sandatahan, ang winter wardrobe. Sa isip mo siguro, ngayon lang natin nilabas yan. Kailangan na agad i-check. Pero ito ang dahilan. Ngayon, sa gitna ng malamig na panahon, mas malinaw mong makikita kung ano ba talaga ang sinusuot mo at kung ano lang ang nagpapabigat sa aparador. Baka yung makapal mong sweater ay hindi naman pala talaga kasing init ng inaasahan mo or baka naman nasira na ang zipper ng paborito mong puff jacket. Ang Disyembre
ang perpektong buwan para sa maliliit na pagkukumpuni. Magtahi ng butones o dalhin na sa repair shop ang jacket o bota mo. Huwag mo nang ipagpabukas pa yan hanggang matapos ang malamig na panahon. Ngayon din, ang tamang panahon para sa dry cleaning. Halimbawa, kung mayroon kang coat na paminsan-minsan mo lang sinusuot pero hindi na mukhang bago, ipalaba mo na ngayon. Huwag na sa biglang dagsa ng tao kapag tagsibol na. Kung kailan nagmamadaling ipaayos ng lahat ang kanilang pang-winter. I-check mo rin kung sapat ba ang bilang ng iyong maiinit na medyas at kung nasa maayos bang kondisyon ang iyong guwantes at bonet. Gumawa ng listahan ng mga bagay na talagang kailangan mo pang bilhin at gamitin ng matalino ang mga pre-New Year sale imbis na basta ka na lang bumili ng lahat ng makita mo. Tandaan, ang winter wardrobe mo ay dapat maging baluti mo laban sa lamig, hindi isang bodega ng mga hindi na ginagamit na gamit. Kumusta naman ang ating sapatos? Ito ang bahagi ng ating aparador na madalas maapektuhan lalo na tuwing taglamig dahil sa putik at mga kemikal na inihahalo sa kalsada. Bigyan natin ng parang spa treatment ang inyong mga bota at sapatos. Umpisahan natin doon sa mga sapatos na nakaimbak na tulad ng pang-tag-araw at pang-iba-ibang panahon. Sigurado ba kayong malinis nyo itong inilagay sa tamang kahon? Kung hindi, ngayon na ang pagkakataon para itama ito. Kunin ninyo, punasan ng maigi, lagyan ng papel sa loob para hindi mawala ang hugis at ilagay sa mga kahon na may bentilasyon. Ngayon, dumako naman tayo sa pang-winter. Ang lahat ng sapatos na ginagamit ninyo ngayon ay kailangan suriin ng maigi. Baka may unti-unting natatanggal na swelas o kailangan ng palitan ng takong. Huwag na nating hintayin na lumala ang problema. Ipaayos agad sa shoemaker. Siguraduhin na spray ng special na water repellent at proteksyon ang lahat ng sapatos na gawa sa balat at suede. Ito ang magpapahaba ng buhay ng sapatos ninyo. Bumili ng magandang insole kung luma na ang ginagamit ninyo. Isipin na ang sapatos ninyo ang pundasyon ng inyong ginhawa. Kapag inalagaan ninyo sila, inaalagaan ninyo rin ang sarili ninyo. At pagsapit ng tagsibol, hindi na kayo magpapanik kung ano ang isusuot kapag nag-iba na ang panahon. Ang susunod nating titingnan sa checklist ay ang ating first aid kit o lalagyan ng gamot sa bahay. Aminin natin, kadalasan, doon lang tayo sumisilip kapag may masakit na at wala na tayong panahong tignan ang expiration date. Ang Disyembre, kung kailan mataas ang risk ng sipon at ubo, ay ang perpektong oras para magrepaso. Ilabas ang lahat, walang labis, walang kulang, mga tableta, syrup, ointment, pati na ang mga band-aid. Walang awa, itapon lahat ng expired na. Hindi ito ang pagkakataon para magbakasakali. Ang lumang gamot ay hindi lang walang silbi, kundi maaari ring maging mapanganib. Ayusin ang natitira ayon sa kategorya, pampawala ng sakit o pain relievers, gamot sa sipon at ubo, para sa tiyan at pang first aid. Sa ganitong paraan, makikita mo agad kung ano ang kulang. Gumawa ng listahan ng mga kailangan. Siguraduhin na kasama sa listahan ang mga pangunahing gamit para sa seasonal na sakit, pampababa ng lagnat, patak sa ilong, at lozenges para sa ubo. I-check din kung gumagana pa ba ang thermometer mo. Linawin natin ang maling paniniwala na mas maraming gamot, mas maganda. Ang layunin mo ay hindi punuin ang lalagyan, kundi ang magkaroon ng saktong-sakto at epektibong gamot lang. Ilagay ang lahat sa isang organisadong lalagyan para mabilis makita ng sino man sa pamilya ang kailangan. Ang simpleng aksyon na ito ay makakatipid sa iyo ng nerbiyos at oras, lalo na sa mga biglaang pangangailangan. Pumunta naman tayo sa kusina, ang puso ng ating tahanan. Dito, titingnan natin ang ating mga stock at supply.
Buksan ang lahat ng cabinets at ang pantry. Simulan natin sa mga dry goods, bigas, harina at pasta. Siguraduhin nating tingnan ang expiration date. Wala ba itong mga bukbok o insekto? Lahat ng mukhang kaduda-duda, itapon na natin. Ang mga okay pa, ilipat sa airtight containers. Hindi lang ito maganda tingnan, kundi praktikal din. Sa ganitong paraan, makikita mo agad kung ano ang meron ka at maiiwasan mong bumili ng dobleng supply. Sunod, ang mga pampalasa or spices. Nakakagulat, pero may expiry date din pala ang mga ito. Ang lumang spices ay nawawala ng amoy at posibleng sumira sa lasa ng ulam. Amuyin natin. Kapag mahina na ang bango, oras na para magpalit. Ang huli ay ang mga dilata at inimbak na pagkain o ang ating konsibasyon. Tingnan ang lahat ng garapon ng suka at sara o jam. Hindi ba umumbok ang takip? Hindi ba lumabo ang sabaw o brine? Lahat ng kinakabahan ka, itapon na sa basurahan. Mas mahalaga ang kalusugan. Pagkatapos ng malalim na pagre-review na ito, gumawa ng dalawang listahan. Una, kung ano ang dapat mong gamitin agad sa lalong madaling panahon. At pangalawa, kung ano ang kailangang bilhin. Makakatulong ito para planuhin ang iyong menu para sa mga piyesta o sa mga susunod na buwan at may iwasan mo rin ang sobrang gastos sa grocery. Magiging mas organisado ang iyong kusina at mas magiging masaya ang pagluluto. Huwag muna tayong umalis sa kusina at tutukan natin ang pusong malamig nito, ang freezer. Para sa marami, isa itong literal na black hole kung saan nakatambak ang mga frozen goods na hindi mo na matandaan kung kailan mo inilagay. Saktong-sakto ang Disyembre para maglinis at mag-ayos dyan. Una, makakaluwag ka ng espasyo para sa mga panghandaang Noche Buena. Pangalawa, masasalba mo sa kalimutan ang mga inimbak mong gulay at prutas noong nakaraang tag-init. Alisin mo ang lahat ng laman. Kung napakakapal na ng yelo o may nabuong ice blanket sa dingding, kailangan mo na itong i-defrost. Hugasang mabuti ang lahat ng lalagyan at istante. Ngayon, simulan na natin ang pinakanakakatuwang bahagi, ang pag-iimbentaryo. Buhusan ng lahat ng plastic at container. Lagyan ng malinaw na label kung ano ang laman at kung kailan mo ito inilagay. Berries, kabute, gulay, karne, isda. Dapat lahat ito ay nakasegregate. Siguradong magugulat ka sa dami ng treasure na matatagpuan mo. Gumawa ka ng kumpletong listahan ng laman at idikit mo ito sa labas ng ref. Sa ganitong paraan, alam mo ang lahat ng stock mo at madali mong mapaplano ang menu mo gamit ang mga nakaimbak na. Bukod sa pagiging praktikal at nakakatipid, mas nagiging diverse pa ang mga pagkain ninyo. Pagdating ng panahong kailangan nyo ng dagdag na bitamina, alam mo kung saan mo hahanapin ang pack ng frozen na currant o spinach. Mula sa mga material na gamit, dumako naman tayo sa pagkaing pang-isip. Ang tinutukoy ko ay ang mga aklat, magasin, at iba pang nakalimbag na babasahin. Ang mga bookshelf tulad ng aparador ay tila mabilis mapuno nang hindi mo namamalayan. Magpakatotoo tayo. Babasahin mo pa ba ulit ang lahat ng iyang detective novels? Sigurado ka bang kailangan mo pa ang mga makakapal na magazine mula pa noong nakaraang taon o mas matagal pa? Oras na para mag-inspeksyon sa sarili mong library. Hatiin ang lahat ng libro sa 3 tumpok. Una, mahal ko, itatago ko, at babasahin ko ulit. Ito ang mga kayamanan mo. Dapat lang na manatili sila sa istante. Ikalawa, maganda, pero hindi ko na babasahin pa. Ang mga ito ay pwedeng ibigay sa kaibigan, i-donate sa library, o ilagay sa book crossing corner. Bigyan mo sila ng pangalawang buhay. At ang pangatlo, hindi ko na kailangan, hindi na interesante, o luma na.
Kasama rito ang mga lumang magasin, katalog, at mga manual. Ito ay maaari mo nang ipa-recycle o ibenta sa magbobote. Ang paniniwala na kasalanan ang magtapon ng libro ay luma na. Ang tunay na pagkakamali ay hayaan silang maging pabigat lang. Samantalang, pwede silang magdala ng tuwa at benepisyo sa iba. Kapag nalinis mo ang shelves mo, mararamdaman mo na naging mas magaan at maliwanag ang iyong silid. At siguradong magkakaroon ka na ng sapat na espasyo para sa mga bago mong matutuklasan sa mundo ng mga libro. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang bagay na matagal nang ipinagpapaliban ng marami, ang mga papeles, mga bills, resibo, kontrata, medical certificate, warranty card. Sa paglipas ng panahon, itong paper cows na ito ay tila nabubuhay at kumakalat, sumasakal sa ating mga drawer at shelves. Ang Disyembre ay panahon ng pagtatasa, lalo na sa aspetong pinansyal. Kaya naman, ang pag-oorganisa ng mga dokumento ay napakaganda at napapanahong gawin ngayon. Tipunin ang lahat ng papeles sa isang lugar. Hatiin ang mga ito batay sa kategorya: bahay at tirahan, trabaho, kalusugan o medikal, appliances o teknolohiya, at personal na dokumento. Itapon na ang lahat ng hindi na kailangan o walang saysay. Mga lumang resibo, expired na warranty, at mga manual na hindi na ginagamit. Ang mga napakahalagang dokumento na kailangan panatilihin, tulad ng titulo ng ari-arian o records sa edukasyon, ay ilagay sa hiwalay na folder. Para naman sa mga kasalukuyang bills at resibo, gumamit ng isang functional na organizer. Pag-isipan din ang pag-o-digitize. Iscan ang pinakamahalagang dokumento at isave sa cloud storage. Ito ang inyong magiging insurance kung sakaling mawala o masira ang mga original na kopya. Ang pag-aayos ng mga dokumento ay hindi lang simpleng paglilinis. Ito ay pag-aayos din ng inyong buhay at pananalapi. Malalaman ninyo kung nasaan ang bawat papel at mahahanap ninyo ang anumang kailangan sa loob lamang ng ilang segundo. Bababa ang inyong stress level at mararamdaman ninyo na kayo ay may kontrol sa inyong buhay. Kung may mga bata kayo sa bahay, para sa inyo itong bahagi na ito. Ang mga laruan at gamit ng bata ay parang isang hiwalay na universo na lumalaki ng napakabilis, halos parang light speed. Bago magpasko at bagong taon, dahil dadagsain na naman ng bagong regalo ang inyong bahay, napakahalagang linisin at suriin muna ang inyong mga lumang inventaryo. Gawin ito kasama ang inyong anak kung sapat na ang kanyang edad. Ipalit ito sa isang laro. Hatiin ang mga laruan sa ilang kahon. Ang una ay ang paborito. Ito yung palaging ginagamit. Ang pangalawa ay ang ipapatago. O kaya naman, yung mga laruan na pansamantalang pinagsawaan. Maaari ninyo itong itago muna at ilabas pagkatapos ng ilang buwan. Tiyak na titingnan nila ito na parang bago ulit. Ang pangatlong kahon ay ipamimigay. Ito ang mga laruan na hindi na ginagamit dahil lumaki na ang bata. Maaari itong ipamana sa mas nakakabatang kamag-anak, kaibigan, o dalhin sa daycare centers o sa mga charity foundation. At ang pang-apat, ang pinakamahalaga, ang sira. Huwag nang itago ang mga laruang walang gulong, mga manikang walang ulo, or puzzle na kulang ang piraso. Kalat lang iyan na nagdudulot ng visual noise at nagtuturo sa bata ng kapabayaan. Ganoon din ang gawin sa mga damit pambata. Walang patumpik-tumpik na alisin ang lahat ng damit na maliit na. Sa paglilinaw ng espasyo, hindi lang kayo maghahanda para sa mga bagong gamit, kundi tuturuan nyo rin ang inyong anak ng kahalagahan ng kaayusan at mapanuring pagkonsumo. Ngayon, ituon naman natin ang pansin sa ating mga berdeng alaga, ang mga halaman sa loob ng bahay.
Ang panahong ito ng taglamig ay mahirap para sa kanila. Maikli ang araw at tuyo ang hangin, lalo na kung may heater o aircon. Ang buwan ng Disyembre ang perpektong oras para suriin ang pag-aalaga sa kanila upang masiguro na makarating sila ng maayos at buhay na buhay sa tagsibol. Una, siguraduhin natin ang kalinisan. Punasan ang mga dahon gamit ang basang basahan o paliguan sila ng maligamgam na tubig. Ang alikabok ay nakakasagabal sa proseso ng photosynthesis at sa gayon nakaaapekto sa normal na buhay ng halaman. Pangalawa, tingnan ng ilaw. Ilipat ang mga paso palapit sa bintana na pinakamaraming nakukuhang sikat. Kung kulang pa rin ang natural na liwanag, isaalang-alang ang pagbili ng grow light o ilaw para sa halaman. Hindi ito masyadong mahal, pero malaki ang maitutulong nito, lalo na sa mga halaman na nangangailangan ng mas maraming sikat. Pangatlo, pagdidilig. Sa taglamig, ang karamihan ng halaman ay nagpapahinga, kaya kailangan mo silang diligan ng mas madalang kaysa tuwing tag-init. Hayaang matuyo muna ang lupa at kalimutan muna ang paglalagay ng pataba hanggang sa tagsibol. Sa ngayon, maaari lang itong makasama sa kanila. Panghuli, suriin ang mga halaman kung may mga peste. Mas aktibo ang mga ito sa mga panahong ito. Kung may napansin kang kakaiba, kumilos agad. Ang iyong pag-aalaga ngayon ay isang puhunan para sa masaganang pamumulaklak at aktibong paglago pagdating ng tagsibol. Ang malulusog at inaalaga ang halaman ay hindi lang pampaganda sa bahay. Nagbibigay rin ito ng kakaibang ginhawa at init sa loob. Ngayon, tignan naman natin ang balkonahe or loggia. Para sa marami, ang lugar na ito ay nagiging parang bodega ng mga pinagkakasya lang sa bahay. Mga lumang bisikleta, mga lata, o tira-tirang materyales sa construction. Gawin nating kapaki-pakinabang na espasyo ang tambakang ito. Magandang gawin ito sa Disyembre, habang hindi pa tayo abala sa paghahanda para sa planting season. Ayusin at kalasin ang lahat ng nakatambak. Itapon na ang lahat ng walang kwentang basura at ang mga kailangan pa ayusin ng maigi. Gumamit ng mga estante, lalagyan at mga nakasabit na lagayan. Ang layunin mo ay magbakante ng maraming espasyo. Bakit? Dahil sa loob lang ng ilang buwan, ang balkonahe na yan ang magiging lugar mo para magsimulang magtanim ng punla. Isipin mo kung gaano kaganda at kakomportable maglagay ng mga kahon ng mga kamatis at sili dito. Kung malinis at walang harang ang espasyo, linisin ang salamin ng bintana mula sa loob. Punasan ang mga frame at ang seal ng bintana. Kung enclosed ang inyong loggia o may salamin, maaari itong gamitin kahit anong oras. Halimbawa, para sa pag-imbak ng ilang gulay o bilang malamig na lugar para sa pagpapahinga ng inyong mga halaman. Ang pagkakaroon ng maayos na balkonahe ay hindi lang nakakaganda tingnan, kundi ito rin ang simula ng magiging masaganang animo para sa lahat ng may taniman o bakuran. Ang Disyembre ay hindi patay na panahon, kundi oras para sa maintenance. Pangalagaan na natin ang ating mga pangunahing katulong, ang ating mga kagamitan sa paghahalaman. Pagkatapos ng mga gawain sa taglagas, madalas naiiwang marumi at nakakalimutan sa bodega ang mga pala, kalaykay, gunting pantrim at iba pang gamit. Malaking pagkakamali ito dahil ang dumi at halumigmig ay nagdudulot ng kalawang at sumisira sa mga kasangkapan. Kaya ilabas natin ang lahat. Linisin ng maigi ang mga parte na ginagamit sa trabaho mula sa lupa at mga dumi ng halaman. Hugasan at punasan ng matuyo ang mga parte na gawa sa metal. Pagkatapos, kailangan itong langisan o lagyan ng grasa. Puwede na ang anumang machine oil or specialized lubricant. Ito ang magpoprotekta sa metal laban sa kalawang o
corrosion. Sa mga hawakan or wooden handles, suriin kung may bitak o lamat. Kung kinakailangan, kiskisin ito ng liha o sandpaper at pahiran ng varnish o lacquer. Ang mga gunting pantrim at lagari kailangan na ring hasain. Sa tagsibol, kapag nagsimula na ang pagpuputol, wala na kayong oras para gawin ito. Itabi ang lahat ng kasangkapan sa isang tuyong lugar at mas maganda kung nakasabit. Ang ganitong pag-aalaga ay magpapahaba sa buhay ng inyong mga gamit ng maraming taon at makakatipid pa kayo. Sa tagsibol, kukunin nyo na lang ang malinis, matalas, at handa ng gamitin na kasangkapan at magsisimula kayo sa trabaho ng may kasiyahan. Balik tayo sa gardening tips. Ngayon, habang nagpapahinga tayo sa pagtatanim, perfect time na silipin ang ating treasure box, ang kahon ng buto. Huwag na itong ipagpaliban hanggang sa panahon ng taniman, kung kailan magsisimula na ang siksikan sa mga bilihan. Ilabas na lahat ng iyong stock, ayusin ang mga packet base sa kung anong klase ng halaman, at pagkatapos, ayon sa expiration date. Tama, may expiry date din ang mga buto. Kadalasan, ang mga expired na buto, lalo na ang mga maselan tulad ng celery, ay hindi natutubo. Huwag na itong panghinayangan, itapon na. Pero ang buto ng kalabasa at mga ligumbre tulad ng sitaw o patani ay mas matibay. Kung may duda ka sa ilang buto, mag-conduct tayo ng germination test. Kumuha lang ng ilang pirasong buto, ilagay sa basang paper towel or tissue, takpan ng plastic at ilagay sa isang mainit na pwesto. Sa loob ng ilang araw, makikita mo kung ilang porsyento ng buto ang sisibol. Pagkatapos magrepaso, gumawa ng malinaw na listahan ng mga kailangan mong bilhin. Sa ganitong paraan, may iwasan mo ang impulse buying kapag taniman na at mabili mo lang talaga ang mga varieties na gusto mong itanim. Tandaan, ang kaayusan sa pag-iimbak ng buto ay ang unang hakbang sa pagkamit ng masaganang ani. Kapag natapos na ang pagre-review ng buto at nakagawa na ng listahan ng bibilhin, dumarating na ang pinakamalikhaing bahagi, ang pagpaplano ng mga itatanim. Huwag na itong gawin ng nagmamadali sa tagsibol. Habang nakatayo ka sa gitna ng hardin, may hawak na pala. Ngayon, sa komportabling bahay, maaari mong pag-isipan ang bawat detalye. Kumuha ng papel o buksan ang isang planting app sa computer. Iguhit ang plano ng iyong lupain, kung nasaan ang mga kama ng lupa, ang greenhouse, at mga halamanan ng bulaklak. Ngayon, ang pinakamahalaga, tandaan ang crop rotation o pagpapalit-palit ng tanim. Hindi maaaring magtanim ng parehong halaman sa iisang lugar ng sunod-sunod na taon. Isaalang-alang din ang mabuti at masamang kapitbahay ng bawat halaman. Halimbawa, ang sibuyas at karot ay perpektong magkasama dahil pinapalayas nila ang mga peste ng isa't isa. I-distribute ang mga pananim sa mga kamangtaniman sa iyong plano. Pag-isipan kung saan mas maganda itanim ang matataas na halaman upang hindi nila maliliman ang maliliit. Magplano rin ng espasyo para sa mga gulay na dahon at para sa mga bulaklak. Ang ganitong plano ay hindi lang basta isang papel. Ito ang magiging diskarte mo para sa buong darating na season. Tutulungan ka nitong kalkulahin ang tamang dami ng buto at mga punla, gamitin ng maayos ang bawat sentimetro ng lupa, at sa huli, makakuha ng napakagandang ani. At ang mismong proseso ng pagpaplano sa taglamig ay isang napakagandang forma ng meditasyon at pampawala ng stress. Kahit pa man nakabalot sa nyebe ang inyong hardin, hindi ibig sabihin na pwede nyo na itong lubusang kalimutan. Sa buwan ng Disyembre, kailangan nating bigyan ng atensyon ang mga perennials o mga halamang tumatagal ng maraming taon, lalo na kung kakaunti ang snow.
o kung may biglaang pagbabago sa temperatura. Tingnan natin ang mga panakip. Dapat siguraduhing matibay ang pagkakabalot sa mga halaman na mahilig sa init tulad ng mga rosas, hydrangea, ubas, at iba pang sensitibong halaman. Gamitin ang lapnik o kaya'y espesyal na pantakip para sa proteksyon. Kung manipis naman ang snow, maaari mo pa itong dagdagan ng peat o compost sa ilalim para mas protektado ang ugat. Pero kung sakaling bumagsak naman ang malalaking nyebe, kailangan nating ipagpag ang labis na bigat nito mula sa mga sanga ng conifers at iba pang pandekorasyon na palumpong. Madaling mabali ang mga sanga dahil sa bigat ng basang snow. Tingnan din ang puno ng mga bagong tanim na halaman. Kung hindi mo ito nagawa noong taglagas, may oras pa para balutin ang puno ng espesyal na lambat or lapnik para protektahan laban sa mga hayop na kumakain ng halaman, tulad ng kuneho at daga. Sila kasi ang kadalasang nagdudulot ng malaking pinsala sa balat ng puno. Maglakad-lakad sa inyong hardin at tiyaking maayos ang lahat. Ang ganitong inspeksyon sa taglamig ay hindi magtatagal, pero matutulungan nito ang inyong mga halaman na ligtas na malampasan ang lamig at masalubong ang tagsibol na puno ng sigla. Ang inyong pag-aasikaso sa hardin kahit pa sa gitna ng taglamig ay susi para sa kinabukasan nitong kalusugan at kagandahan. Tuloy pa rin tayo sa usapin ng pagprotekta sa hardin at ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa mga puno. Marami ang nag-aakala na ang pagpapaputi sa katawan ng puno, whitewashing, ay ginagawa lang tuwing tagsibol para lang gumanda at maging presentable. Ito ay isang malaking pagkakamali. Sa katunayan, ang pinakamahalagang pagpapaputi ay ginagawa sa taglagas o kaya naman ay sa taglamig kung papayagan ng panahon. Bakit? Sa huling bahagi ng taglamig at maagang tagsibol, nagsisimulang uminit ang sikat ng araw tuwing araw. Pero sa gabi ay nananatili pa rin ang matinding lamig. Dahil dito, ang madilim na balat ng puno ay labis na umiinit at pagkatapos ay bigla itong lumalamig. Nagdudulot ito ng tinatawag na frost cracks or malalalim na bitak sa puno. Ang puting kulay ay sumasalamin sa sinag ng araw at pinoprotektahan nito ang puno mula sa matitinding pagbabago ng temperatura. Kaya naman, kung umangat ang temperatura sa Disyembre at hindi na masyadong malamig, ito ay perpektong pagkakataon para pinturahan ng puti or i-refresh ang pintura lalo na sa mga puno ng prutas. Gumamit ng espesyal na panghardin na pintura o kaya naman ay timpla ng apog, lime solution na may halong copper sulfate para ma-disinfect din ang puno. Ito ay simpleng paraan, ngunit napaka-epektibo para protektahan ang inyong mga puno mula sa sakit at pinsala. Titiyakin nitong mananatiling malusog ang inyong mga puno sa loob ng maraming taon. Samantalahin ang tamang oras at alagaan ang inyong hardin sa wastong paraan. Balik tayo sa bahay at tingnan naman natin ang isa pa nating stock or koleksyon, ang mga panlinis at kemikal. Silipin natin ang ilalim ng lababo sa kusina at banyo. Sigurado, makakakita kayo dyan ng sangkatutak na kalahating boteng gamit, mga expired na sabon, o mga produkto na hindi ninyo nagustuhan, kaya nakatambak lang. Simulan natin sa pagtanggal ng mga kalabisan. Itapon lahat ng walang laman na lalagyan. Tingnan ang expiration date ng mga cleaning supplies. Oo, mayroon din sila niyan. Kapag expired na ang kemikal, hindi na ito gaanong epektibo. Huwag itago ng matagal ang mga produkto na hindi ninyo nagamit. Baka pwede ninyo itong ipamigay sa kakilala na mas makikinabang. Ngayon, pagsamasamahin ang lahat ng magkakaparehong produkto sa isang lugar.
May 3 ba kayong kalahating bote ng panghugas ng plato? Isalin lahat sa iisang lalagyan. Malaking tipid ito sa espasyo. Suriin din ang kondisyon ng mga basahan, espongha at brush. Ang luma na at madumi, itapon na sa basura. Gumawa ng listahan ng mga bagay na talagang kailangan ninyong bilhin. Maiiwasan ninyo ang pagbili ng kung ano-anong super produkto na nakasale pero hindi naman pala ninyo gagamitin. Ayusin ang lagayan para madaling abutin at makita ang lahat. Gumamit ng mga container o vertical organizer. Ang kaayusan sa bahaging ito ay susi sa mas mabilis at mas epektibong paglilinis sa hinaharap. Disyembre na! Ito ang buwan na gusto nating maging sobrang komportable sa loob ng ating bahay. At ano pa ba ang mas maganda pang magbigay ng homey feeling kaysa sa malinis at sariwang mga tela? Pero madalas nating ipinagpapabukas ang malaking labada. Gawin na natin ito ngayon habang may oras pa tayo. Simulan natin sa mga kurtina. Mula tag-init at taglagas, grabe na ang naipon nilang alikabok. Tanggalin na natin yan at labhan o kaya'y ipa-dry clean, depende sa klase ng tela. Magugulat ka sa gaan at linis ng hangin sa loob ng kwarto pagkatapos. Habang nagpapatuyo ng kurtina, linisin naman natin ang mga bintana. Oo, kahit Disyembre o panahon ng lamig, kahit sa loob lang. Ang malinis na salamin ay mas nagpapapasok ng mahalagang sinag ng araw na makabubuti sa iyo at sa iyong mga indoor plant. Sunod naman, ang mga kumot, throws, at mga pandekorasyon na unan. Lahat ng yan, kailangan ding pasariwain, tingnan ang mga label at ilaba agad ang pwedeng labahan. May ilan siguro na kailangang dalhin sa dry cleaner. Huwag ding kalimutan ang mga karpet. Kung may pagkakataon, ipalinis na natin yan ngayon. Pagdating ng tag-init, wala na tayong panahon o lakas para dyan. Ang malinis na tela ay mabilis na nagpapaganda sa bahay, nagiging mas cozy at malinis tingnan. Isa itong napakagandang paraan para maghanda sa mga selebrasyon at salubungin ang tag-init sa isang bago at mas pinagandang interior. Marami na tayong nasabi tungkol sa paglilinis ng ating physical space. Pero may isa pang mahalaga at hindi dapat kalimutan, ang digital space natin. Sobrang dami ng mo gigabytes ng kalat na impormasyon ang bumabara sa ating mga telepono at computer. Hindi lang ito nagpapabagal sa mga device, kundi nakakaabala rin sa ating atensyon. Kaya mag-digital detox na tayo. Simulan natin sa mga litrato mo sa cellphone. Burahin na ang mga duplicate, ang mga failed shots, at lahat ng screenshot na hindi na kailangan. Ang matitira, ilagay sa maayos na folder o i-upload sa cloud para lumuwag ang memory ng device mo. Susunod, ang mga applications or apps. Tignan mo ang lahat ng naka-install sa smartphone sa kisa mo. Alisin na ang mga hindi mo na nagamit sa loob ng 6 na buwan o higit pa. Dahil bukod sa kumakain lang sila ng espasyo, maaari pa silang tumakbo sa background. Linisin din ang desktop ng computer, ayusin ang mga file at ilagay sa tamang folder at burahin ang mga lumang dokumento. At huwag kalimutang silipin ang email mo. Mag-unsubscribe sa mga nakakainis na newsletter na hindi mo naman talaga binabasa. Tatagal lang to ng mga 30 minuto, pero makakatulong ito para mapupuksa mo ang pang-araw-araw na kalat ng impormasyon. Ang digital decluttering na ito ay parang isang malalim na paghinga at paglanghap ng sariwang hangin. Tutulungan ka nitong mag-focus sa kung ano ang mahalaga at babawasan ng stress na dulot ng walang tigil na pagdagsa ng impormasyon. At ang panghuli, ang ika-20 hakbang ng ating reboot
o pagbabago ay tungkol sa pinansyal. Ang Disyembre ay hindi lang buwan ng paggastos. Ito rin ang perpektong panahon para magsumada at magplano. Umupo muna at suriin ang inyong kita at gastos nitong nakaraang taon. Saan ba napunta ang malaking bahagi ng pera mo? Ano-anong gastos ang hindi naman talaga kailangan? Makikita mo rito ang kabuuang sitwasyon at makakagawa ka ng tamang desisyon. Ngayon, isipin mo naman ang mga darating na buwan. Karaniwan, ang panahong ito ay may malalaking gastos. Pag-update ng damit, mga proyekto sa bahay, o kaya naman bakasyon. Simulan ng iplano ang iyong budget para sa mga layuning iyan ngayon na sa siguro, maganda ring magbukas ng hiwalay na account at magtabi ng kahit maliit na halaga buwan-buwan. Magtakda ng malinaw na layunin sa pananalapi para sa susunod na taon. Halimbawa, makapag-ipon para sa malaking bilihin, isara ang credit card o gumawa ng emergency fund o pampondo sa hindi inaasahang pangangailangan. Kapag mayroon kang plano, mas madaling pamahalaan ang pera. Hindi ka na mamumuhay ng petsa de peligro at ikaw na ang magkokontrol sa iyong pinansyal na kinabukasan. Ito ang pinakamahalagang hakbang tungo sa kapayapaan ng loob at kumpiyansa sa darating na bukas. Isang perpektong pagtatapos sa ating December reboot o pagbabagong buhay. At narito na nga ang pinakamahalagang sikreto na matagal na nating ipinangako sa inyo. Ang Disyembre ay hindi ang finish line ng lumang taon. Ito ay ang tahimik at lihim na pagsisimula ng bagong yugto. Lahat ng ginawa ninyo ngayon, paglilinis ng mga aparador, pagpaplano ng itatanim, kung may hardin, pag-aayos ng papeles at pondo. Hindi lang ito simpleng paglilinis. Isa itong malaking investment ng inyong oras at lakas para sa inyong kapayapaan sa hinaharap. Hindi lang kayo nagtapon ng kalat, nagbigay kayo ng espasyo para sa bagong oportunidad, bagong ideya at bagong buhay. Isipin ninyo, pagdating ng Marso, imbis na magpanik at magmadali, nakangiti ninyong kukunin sa aparador ang inyong malinis na jacket, hahawakan ang inyong biniling binhi at magsisimula sa trabaho ng may malinaw na plano. Yan ang tunay na pagbabago. Tinalo ninyo ang pagmamadali ng sistema at ginawa ninyong kakampi ang Disyembre. Maraming salamat sa paglalaan ng oras sa amin at sa pagsama sa paglalakbay na ito ng recharge or pag-reset. Sana ay naging kapaki-pakinabang sa inyo ang lahat ng mga payo na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel upang hindi mahuli sa marami pang kapaki-pakinabang na ideya. At syempre, paki-like ang video na ito kung nagustuhan ninyo. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Ano ang mga dapat ninyong gawin sa Disyembre para gumaan ang inyong buhay sa susunod na panahon? Ibahagi ang inyong mga sekreto sa comments. Sama-sama tayong bumuo ng isang buong database ng kaalaman.